Mas lalo lamang tumindi ang pagnanais ko na malaman ang katotohanan. Hindi ko pa rin lubusang matanggap na wala na nga ang katawan ko. Ayokong isipin na hindi na ako maaaring makabalik sa dati kong buhay at mananatili na lamang ako sa loob ng katawan ni Caitlin. We're here. Napapitlag ako nang marinig ang tinig ni Sandro. Yun ang naging dahilan upang bumalik ako sa kasalukuyan. Bagya pang kumunot ang aking noo nang mapagtanto kong nasa harap kami ng isa sa mga sikat na hotel dito sa bansa. Hindi naman ako nanibago dahil madalas na rin ako sa lugar na ito noong bago mangyari ang lahat ng ito. Ang hindi lamang ako sanay ay ang pumunta sa ganitong lugar na simpleng maong na pantalon at t-shirt lamang ang suot. Pero hindi ko pinahalata sa mga nakakasalubong namin ang aking pagkailang. Bagamat simple lamang ang aking suot ay kaya ko namang dalihin ang aking sarili. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang mapanghusgang tingin na ipinupukol sa akin ng bawat empleyadong nakakasalubong namin. Panay ang bate at ngiti nila kay Sandro ngunit kapansin-pansin ang pagwawalang bahala nila sa akin na para bang wala ako doon. Matalim ko na lamang na inirapan ng mga ito na siyang ikinataas ng kanilang mga kilay. Mabilis kaming inihatid ng isa sa mga staff ng hotel patungo sa conference room kung saan naghihintay ang taong katagpo ni Sandro. Good afternoon, Mr. Samonte. Masiglang bate ng isang lalaki na tingin ko ay nasa mahigit 30 ang edad. Good afternoon. Payak na tugon ni Sandro. Agad itong umupo sa silyang hinila na lalaki para sa kanya. Matapos makaupo ni Sandro ay dali-daling bumalik ang lalaki sa dati nitong upuan na nasa kanang bahagi ni Sandro. Ako nang magsasalita na ito at uumpisahan ang kanilang meeting nang maagaw ko ang kanyang atensyon. Dulot ng ingay ng bangko dahil sa ginawa kong paghila doon. You can wait outside. This meeting is confidential. Masungit nitong turan sa akin. Agad na kumalat ang inis sa akin dibdib. Tinaasan ko ito ng kilay sa kasinulya pa ng slide na naka-flash sa harapan gamit ang isang projector. It looks like a construction proposal. I only need a few details for me to understand his whole intent. I hate it when people judge someone based on their physical appearance. I bet this man would never dare talk to me this way if I was in my real body. But regardless, I won't tolerate people like him. I suddenly had the urge to put him in his place. I know how to manage a construction business even in the back of my head. Mas nauna pa akong humawak ng palat semento kaysa humawak ng lapis at papel. Unlike other heirs, my father wanted me to explore and experience the construction business by hand. And by that, it means I need to visit our site in order to see how the work was done. Kaya naman isang tingin ko pa lamang ay alam ko na kung maganda ba ang isang proyekto. Ngumisi ako at saka bumaling kay Sandro. Mr. Samonte, I think you're just wasting your time here. Nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil sa aking tinuran. I saw panic spread all over his face. What are you talking about? How dare you interrupt our meeting? Get out before I have you dragged out of this place. Banta nito. Umangat ang sulok ng aking labi kasabay ng isang mapang-asar na ngisi. Pinagsalikop ko ang aking mga braso sa aking harapan sa katila nangahamon ko itong tiningnan. Mukhang mas lalo naman iyong ikinainit ng ulo ng lalaki. Would you please elaborate? Tura ni Sandro nang sa wakas ay magsalita ito. Mas lalo naman ikinagulat iyon ng lalaki. Kitang-kita ko ang paglaglag ng kanyang panga dahil sa labis na pagkabigla. Halos lumuwa din ang kanyang mga mata at hindi lubos makapaniwala sa narinig mula kay Sandro. Would you mind? Wika ko sa lalaking kamiting ni Sandro saka ko inabot ang clicker ng projector mula sa kanyang kamay. Tila hindi pa ito lubusang nakakabawi sa pagkabigla. Kaya naman hindi na nito nagawang tumutol nang kunin ko mula sa kanyang kamay ang tila maliit na remote. Pinasadahan ko ang laman ng kanyang presentation at gaya nga ng una kong hinuha. Walang magandang idudulot ang proyektong ito. Halatang hindi pinag-isipang mabuti at kulang sa pag-aaral kaya naman lumabas na minadali ang lahat. Well, just what I was expecting. This presentation is a trash. Wika ko sa kaseryosong bumaling sa lalaki. Halatang inis at pagkabalisa sa kanyang mukha. Tila hindi na nito malaman kung anong dapat niyang gawin. What are you talking about? Hindi mo ba alam kung gaano karaming oras at pagod ang binuhos namin para lamang sa proposal na ito? Inis nitong turan sa akin. Then, your hard work and efforts were not enough. Kahit bagong pasang engineer ay makikita na mali sa proposal mo.
Parang hindi pinag-isipan. Mataray ko sa Ada. I wanted to be professional as much as possible but I can't help it. Who the hell are you to tell that to my face? Ano namang alam mo sa construction proposal? Ikatulong ka lang naman ata dito. Pang-iinsulto pa nito. Sa halip na mainis ay tinawanan ko lamang ito. Hindi ako na-insulto kahit tawagin niya pa akong katulong. There's nothing wrong with being a maid. Marami ng tao ang masenso na nagsimula sa pagiging katulong. People should stop degrading maids and use it as an insult because being a maid won't stop anyone in fulfilling their dreams. Hindi ka ba nahihiya na mas marunong pa sa'yo ang katulong na gaya ko? Saan ka ba nagtapos ng pag-aaral? Sisiguraduhin ko lang na hindi ko pag-aaralin doon ang mga magiging anak ko. Saad ko. Abat, sumusobra ka na. Akmang susugurin niya ako nang sa wakas ay magsalita si Sandro. That's enough. Parehas kaming natigilan at sabay na bumaling sa guwi ni Sandro na nanatiling nakaupo sa gitna ng mahabang conference table. You can't just tell someone that their proposal sucks. Heidi, you need to present a supporting evidence. Tura nito sa akin. Gusto ko mainis dahil tila mas ginakampihan pa nito ang lalaking iyon kaysa sa akin. Ngunit sa halip na hayaan na mangibabaw ang inis sa akin dibdib, ay mas pinili ko na lamang na gamitin ang pagkakataong iyon upang patunayan na tama ako. Muli kong inabot ang clicker sa kapinindot iyon hanggang sa makarating sa slide na pakay ko. With this data alone, it already shows how incompetent this proposal is. This area is a fault line. This project is not just costly but also risky. I'm not saying that this isn't possible. As a businessman, this project would only make you lose money. Hindi pa kasama dyan ang maaari mong maging sagutin kung sakaling pumalpak ang gusaling itatayo mo dyan. Saad ko kay Sandro. And I bet you didn't even follow the 10-meter wide no-build zone for that area. Baling ko sa lalaking halos mamula na ang buong mukha dahil sa galit. Hindi ito agad nakapagsalita. Parang naging isang linya na lamang ang labi nito dahil sa labis na inis. Hinintay ko ang kanyang sagot ngunit sa halip na ipagtanggol ang kanyang gawa ay bumaling itong muli kay Sandro. Would you actually believe to what this woman is saying? Do you have the blueprint, Roman? Nagulat pa ang lalaki nang marinig ang sinabi ni Sandro. He was taken aback by what we heard. I bet he wasn't expecting the turn of events. I don't have it with me. But I assure you this, I think I heard enough. Have a good day, Roman. Wika ni Sandro sa kamabilis na tumayo at saka lumakad palabas ng conference room. Dali-dali naman ako sumunod sa kanya. Tahimik lamang ito naglalakad. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magkomento sa nangyari. I can't believe that you're wasting your time to meet someone as incompetent as that man. Turan ko. I need to check on something. Tugon ito. Anong i-check mo? Nagsasayang ka lang ng oras sa lalaking yun. I just wanted to check if you are what you're claiming to be. Napangiti ako dahil sa kanyang tinuran. Sa tingin ko unti-unti ko nang nakukuha ang kanyang loob. How was it? Did I live up to your expectation? I proudly ask. Let's just say that you're up to something. Makahulog ang tugon nito. Napanguso na lamang ako at napaismid nang hindi ko nakuhang inaasahan kong papuri. Ang buong akala ko pa naman ay napabili ko na ito sa ginawa ko. Kung pwede ko lang talagang batukan ang lalaking ito'y kanina ko pa ginawa. Nang huminto ang sakyan sa aming harapan ay malakas kong tinabig ang kanyang balikat gamit ang aking balikat sa kanaunang sumakay ng kotse. Tila nagtataka naman ito dahil sa aking inasal. Nakanguso akong tumingin sa labas ng bintana habang magkakrus ang aking mga braso sa aking harapan. Minsan ay hindi ko pa rin maiwasang lumabas ang pagiging bratinela ko. I am used to praises and compliment. Kaya naman ganun na lamang ang inis ko nang tila hindi man lang ito namangha sa ginawa ko kanina. Pinilit ko na lamang ituon ang aking atensyon sa malaking gusali sa labas ng sasakyan upang mabawasan ang aking pagkainis. Matapos ang meeting ni Sandro ay dumiretso kami sa panibagong hotel. Isa din ang hotel na iyon sa pinakasikat at pinakamahal na hotel sa Pilipinas. Misteryo para sa lahat ng hotel na ito dahil walang nakakaalam kung sino nagmamay-ari nito. Sa pagkakatanda ko ay tanging representative lamang na may-ari ang pumupunta sa tuwing may board meeting. Ang buong akala ko ay may panibagong meeting si Sandro na pupuntahan.
Ngunit napakunot ang aking noo nang mapansin kong dumiretso kami sa underground parking ng hotel imbis na bumaba sa lobby kagaya ng ginawa namin kanina. Tahimik lamang ako nagmamasid habang pinagmamasdan ng paligid. Bahagya pa ako nakaramdam ng takot nang biglang dumilim ang paligid. Halos wala na ako makita, maliban sa ilaw ng sakyan. Kung ano-anong bagay ang tumatakbo sa aking isip. Paano ko masamang tao pala? Ang boss ni Caitlin at nagpapanggap lamang itong naniniwala sa akin upang gawan ako ng masama. Ngunit ang mga agam-agam ko'y unti-unting nabawasan na makalipas ang ilang minuto'y sumindi ang mga ilaw sa parking area. Ilang sasakyan lamang nandoon. Hindi yun kagaya ng normal na parking area na kalimitan ay puno, lalo na sa ganitong oras. Dahil sa pagtataka ay hindi ko na napigilang mag-usisa. Where are we? In my place. Payak nitong sagot. You stay in a hotel? Why not? It's more economical. Tugon nito. Paanong naging matipid ang pagtira sa hotel? It is when you own the place. Kaswal nitong saad. Hindi ko naman ipinahalata dito ang aking pagkamangha. Ang buong akala ko'y foreigner ang may-ari ng hotel na ito at meron lamang siyang dummy employee na siyang humaharap sa mga kliyente. I can't help but get curious about who is Sandro Samonte. Kalimitan ko lamang naririnig ang pangalan niya sa iba niyang kliyente at paminsan-minsan ay laman din siya ng magazine at telebisyon. Pero walang sino man ang tunay na nakakakilala sa totoong Sandro Samonte. Nauna na itong bumaba ng sakyan. Dumiretso ito patungo sa elevator. Hindi ako agad nakasunod sa kanya dahil naging abala ako sa pagbibitbit ng aking mga pinamili. Leave it. I'll have someone to pick it up. Narinig kong tura ni Sandro habang nakatayo ito sa loob ng elevator. Hawak ng isa sa kanyang mga bodyguard ang button ng elevator upang hindi iyon sumara. Nagdalawang isip ako kung iiwan ba ang mga iyon o hindi. Sa uli nagdesisyon na lamang akong dalhin ang ilan sa mga ito. Itinira ko na lamang ang mga hindi ko na kayang bitbitin. Nakataas ang isang kilay ni Sandro nang makita niya akong papasok sa loob ng elevator. What? Takang tanong ko dito. I told you to leave it there. Tila inis nitong saad. But it doesn't explain to me why he seems to be irritated. I decided to bring some and leave the rest. So what's the problem? You are the problem. Sagot nito na hindi man lang nag-abalang lingunin ako. Nanatiling nakafocus ang kanyang tingin sa kanyang harapan. What did I do wrong? Usisa ko. You never do as you told. Muli nitong tugon. You're not the boss of me, so I don't have to follow your orders. Katwiran ko. Hindi ako sanay ng inuutusan dahil nasanay na ako ang nag-uutos. Pasimple ako napalunok nang bigla itong lumingon sa aking gawi. Wala sa sarili akong napaatras nang marapito sa akin sa kamarahang humakbang papalapit sa akin. Sa bawat niyang hakbang, paunahan ay siya namang hakbang ko paatras hanggang sa tuluyan ng dumampi ang aking likod sa malamig na dingding ng elevator. Nahigit ko ang aking hininga nang marahan niyang ibinaba ang kanyang ulo papalapit sa aking muka hanggang sa maging halos isang dangkal na lamang ang pagitan naming dalawa. I don't get easily intimidated, kaya naman imbis na iwasan ay matapang kong sinalubong ang kanyang matatalim na mga titig. I wanted to push him away but it seems like I'm enjoying this closeness more than I expected. Technically, you're working for me. I just paid you, didn't I? Malamig nitong saad. This isn't a payment. May I remind you that you're the one who has a lot to gain from this deal. I'm basically stealing my biggest client for you. So this? I raised the bags full of clothes in order to emphasize. It's not a payment. Gusto kong tapikin ang aking sarili sa balikat nang matapos ko ang mga katagang iyon nang hindi nauutal. Ayokong ipahalata sa kanya ang kakaibang epekto ng kanyang presensya sa aking pagkatao. Ngunit hindi ko napigilang mariing mapalunok nang bumaba ang kanyang mga mata sa aking mga labi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking utak pero may parte doon na naghahangad ng isang mainit na halik mula sa kanya. Saka lamang ako natauhan ng hindi mangyaring aking inaasam. Nakagat ko ang aking pang ibabang labi nang sa halip na lumapit ay humakbang na itong paatras at tuluyang nilagyan ng distansya ang aming pagitan. Muli itong bumalik sa kabilang bahagi ng elevator kung saan ito nakatayo kanina. Yun na at ang pinakamahabang minuto ng aking buhay. Abot-abot ang aking dasal na sana'y bumukas na ang pinto ng elevator. This little space between us is suffocating me.
I wanted to move away from as far as possible. But this confinement is making it impossible. Sinilip ko ang button upang makita kung ilang palapag pa ang aming daraanan bago tuluyang makarating sa palapag na aming pakay. Pero bahagi ako nagtaka nang makita kung iilan lamang button ang nandoon. Tanging ang button para sa pagsara at pagbukas ng pinto ng elevator. Button para sa underground, parking, at button na may nakasulat na letrang P lamang ang nandoon. Mukhang private elevator na para lamang kay Sandro ang elevator na sinakyan namin ngayon. Tuluyan ako nakahinga nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng elevator. Hudyat na narating na namin ang aming palapag, ngunit hindi yun agad bumukas. Nung una hindi ko iyon lubos na maunawaan kung bakit hindi pa bumubukas ang pinto. Pero sa huli na pagtanto kong kailangan palang ipasok o ilagay ang fingerprint na Sandro bago ito tuluyang bumukas. Bahagi ako naguluhan ng tuluyang bumukas ang pinto. Nababalot ng kadiliman ang palapag na iyon. Tanging ilaw mula sa elevator ang nagsisilbing liwanag sa amin. "You can go now." Utos niya sa lalaki nang makababa kami sa elevator. "Yes, sir." Mabilis na sagot ng lalaki saka muling pinindot ang elevator at muli itong sumara. Makailang ulit kong ikinurap ang aking mga mata upang aninagin ang kapaligiran. I forced my eyes to adjust in order to see where I am walking. "Tom!" Malakas kong sigaw nang tumamang aking tuhod sa kung anong matigas na bagay. Napangawi na lamang ako dahil sa sakit. Hindi ko napigilang mapaluhod sa sahig. Habang nasa ganoon akong posisyon, nang unti-unting lumiwanag ang kapaligiran. Napalingon ako sa gilid kung saan nagmumula ang ingay na tila tunog ng mga nagkikis-kisang metal. Nang magkaroon ng sapat na liwanag ay saka ko napagtanto na tunog iyon ng kurtinang kumakalaskas sa curtain po habang otomatiko itong bumubukas. Nang tuluyang bumukas sa makapal na kurtina ay bumungad sa akin ang payapa at asul na kalangitan. Ang buong lugar ay napapaligiran ng pader na salamin. Napanganga ako dahil sa labis na pagkamangha sa ganda ng tanawin mula doon. Kitang-kita ang matatayog na gusali sa lungsod, pati na rin ang mga sasakyan ng mga taong nasa baba. Tila bigla ko nakalimutan ang sakit na dulot ng pagkakabangga ng aking tuhod mula sa maliit na lamesa na nasa may gitna ng silid. Wala sa sarili akong napalakad papalapit sa pader na salamin. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapapikit nang makaramdam ako ng kapanatagan sa aking dibdib. Para ngayon ko lamang muling naramdaman ang ganitong damdamin. Dahil sa mga masasamang nangyari, munti ko na makalimutan kung gaano kaganda ang mundo. Makalipas ang ilang minuto ay saka ko lamang naisip na may iba pa nga pala akong kasama doon. Mabilis akong lumingon upang tingnan kung anong ginagawa nito. "I'm going to ask the housekeeper to free some space on my closet so you can put your clothes there." Tura nito nang lingunin ko siya. Nakatayo ito sa may gilid ng lamesa habang nakasuksok ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa. I appreciate how he allows me to enjoy the view before breaking the silence. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang iba ko pang mga pinamili. Matapos ibabayo ng tauhan ni Sandro ay agad din naman ito sumakay ng elevator at umalis. Nang wala na ito ay saka ko sinabi ang nais ko. Kung binibigyan mo na lang kaya ako ng isang kwarto dito sa hotel, sana wala ka ng problema. Hindi ba mas convenient yun para sa atin dalawa? I don't want to create unnecessary rumors. Some people know you as my secretary. What do you think will people think if they saw you staying in one of the expensive hotel here in the Philippines? Our deal is off the book. I don't want you to cause me any trouble. And no one can see you get inside this hotel as long as you use my private elevator. Paliwanag nito. He makes sense. Mas komplikado na ang sitwasyon namin ngayon kaya kailangan naming maging maingat sa bawat naming galaw. Nabanggit naman itong hindi siya madalas manatili dito, kaya sa tingin ko'y ayos na din ito. By the way, there's only one room here, so you need to sleep on the couch. Habol nito, mariing kumunot ang aking noo dahil sa aking narinig. Saka ko lamang naisipang pagmasdan ng kabuuan ng lugar. Dalawang pinto ang agad ko napansin. Ang una ay ang pinto na may malabong salamin, habang ang pangalawa naman ay isang puting sliding door. The one with the glass door is my room. That's off limits. The other one is my walk-in closet. I'll give the housekeeper a heads up so she can make some room for your stuff. Gusto ko sana magreklamo ngunit naalala kong wala ako sa lugar para gawin iyon. I've been a brat the whole day and I don't want to push his limits.
Baka sa halip na matulungan niya ako sa aking plano, ay baka palayasin pa niya ako. Though I always point out to him that it was him who needed me, the truth is, I need him just as much as he needs me. Siya ang pinakamadaling paraan upang mapasok ko ang Prime Constructions. There's food in the fridge. Eat whatever you want. I need to go back to my office. Take a rest for now. Tomorrow, we'll start to talk about your initial plan. For the meantime, you will still pose as my secretary to avoid suspicion. Wika nito sa kaakmang tatalikod. Wait, one last thing. Habol ko sa kanya. Lumunod ito sa akin na tila naguguluhan. What is it? I forgot to tell you about this since I was too focused on my clothes. But I think I would be needing a new phone. Wika ako sa kaalanganing ngumiti. Bumuga ito ng isang malakas na hangin bago nagtungo sa loob ng kanyang silid. Makalipas lamang ilang minuto ay bumalik ito, hawak ang isang cellphone. This is my spare phone. You can use it for the meantime. I'll ask someone to buy you a new one. Tura nito sabay abot ng cellphone. Here's my number. Call me only if there's emergency. But other than that, I don't want you to disturb me. Are we clear? Crystal. Mabilis kong tugon sa kabinigyan nito ng peking ngiti. Aalis na ako. Don't touch anything that you're not supposed to. Understood? Ay, Captain. Sagot ko, saka pabirong sumaludo. Dito. Matalim lamang niya akong tinignan bago tuluyang naglakad patungo sa elevator. Finally, freedom! Eksirada kong sigaw nang tuluyan na itong makaalis. Dali-dali akong pumunta sa malakit mahabang sofa sa kapabagsak na hubiga doon. Parang bigla akong tinamaan ng pagod. Hindi pa tapos ang araw ngunit pakiramdam ko ay napakarami nang nangyari sa araw na ito. Sinubukan ko ipikit ang aking mga mata at matulog ngunit tila hindi ako dalawin ng antok. Dahil siguro maaga pa kaya kahit gaano ako kapagod ay hindi ako makatulog. Makalipas ang ilang minutong paghiga ay naisipan kong libutin ang kabuuan ng lugar. Mababakas mo sa disenyo ng buong unit na lalaki ang nakatira doon. Kulay abo at itim ang dominanteng kulay na makikita sa paligid. Matapos kong malibot ang kabuuan ay saka ko nakaramdam ng pangangati ng katawan. Naalala kong 2 araw na nga pala akong hindi naliligo kaya naman dali-dali kong hinanap kung nasa ng banyo. May isang maliit na banyo doon ngunit wala itong shower area. Kaya naman muli ako naglibot upang hanapin iyon. Hindi iyon itinuro ni Sandro sa akin at hindi ko rin naman nakita iyon sa paglilibot ko sa buong unit. Iisang lugar na lamang ang hindi ko pa napupuntahan at yun ay ang silid ni Sandro. Ang hula ko ay nandoon ang bathroom. Alam kong kabilin-bilinan niyang hindi ako maaaring pumasok sa kanyang silid. Pero mas gugustuhin ko pa na mapagalitan kaysa ang hindi makapanligo. Bahala na nga, mukhang hindi naman siya babalik. I'll just make sure to leave everything the way it is after I'm done showering. Para kong baliw habang kausap kong aking sarili. Marahan kong hinila ang sliding door, saka maingat ang mga hakbang na pumasok sa loob ng silid ni Sandro. Madilim ang lugar ng silid. Tanging ilaw mula sa labas ng pinto nagbibigay liwanag doon. Agad kong kinuha ang cellphone mula sa aking bulsa at saka binuksan ang flashlight noon. Mabuti na lamang at agad ko nakita ang remote control na nakasabit sa dingding na malapit sa pinto. The curtain outside is automatic, so I figured out that maybe this room had that too. Inilawan ko ang remote control upang mabasa ang mga nakasulat doon. Hindi naman ako nahirapan dahil nakasulat na doon kung para saan ang mga button na iyon. Mabilis kong pinindot ang button na may nakasulat na curtain at otomatiko naman bumukas ang kortina sa loob ng silid. Kagaya sa labas ay dingding din ang pader noon kaya't kitang-kita mula doon ang malawak na kalangitan. Nang magkaroon ng ilaw at liwanag sa loob ay sinimulan kong ilibot ang aking mga mata sa paligid. The room speaks power and wealth. Katulad sa labas ay abo at itim lamang ang mga kulay na madalas mong makikita doon. Though it looks expensive and elegant, I feel loneliness around here. Parang ang lungkot naman ang buhay nitong lalaking to. Daig pa niya nagluluksa sa dami ng itim na kulay dito sa bahay niya. And what's the point of having a pod as glamorous as this if you're not going to use it? Buti, hindi pa siya nagpapakasal sa trabaho niya. Mukhang yun palagi ang nasa isip niya at kasiping niya sa gabi.
Malakas na duran ko sa aking sarili. I can't help but admire how he managed to build this kind of empire. But at the same time, I know that being out there is lonely. Hindi mo sigurado kung tunay ba ang pagmamalasakit na ipinapakita sa iyo ng mga tao. Kailangan mong maging maingat dahil hindi mo alam kung kailan ka nila sasaksakan sa likod. Habang tumatagal ay mas lalo tuloy ako nagiging interesado sa pagkatao ng isang Sandro. I have a feeling that beneath that ruthless facade, there's some kindness within him. Nang makontento ako sa pumamasid sa paligid ay saka ko dumiretso sa panibagong pinto na sa hinuha ko ay siyang lugar kung nasaan ang banyo. At hindi nga ako nagkakamali. Namangha ako sa ganda ng loob noon. May isang hiwalay na lugar para sa paliguan. Napapalibutan din iyon ng pader na salamin. Habang sa may hindi kalayuan naman ay nandoon ang malaking jacuzzi. At mga hilang hakbang mula doon ay makikita naman ang malalaking bathtub. The whole bathroom was as big as the bedroom. Parang pwede ka na nga rin matulog doon. I was tempted to try the jacuzzi. Kaya naman walang pag-aalinlangan kung inihanda iyon. Sabi naman niya hindi siya mananatili dito sa bahay niya. Kaya siguro naman ay pwede kong sulitin ang pagre-relax. Nananabik-kunturan sa akin sarili. Hello, my dear jacuzzi. I missed you. Tila isa akong baliw na kinakausap ang jacuzzi. Agad ko binuksan ang gripo at malakas na dumaloy roon ang tubig. Habang hinihintay na mapuno iyon ng tubig ay nagsimula akong mamili sa hilaran ng body wash na siyang aking gagamitin. Isa-isa kong binuksan ang mga iyon at inamoy. He smells like this. Turon ko sa aking sarili. No, Sherlock, of course, he smells like that. It's his body wash. Puro mga amoy panlalaki ang mga nandoon. Nais ko magreklamo ngunit wala din naman iyong magagawa. Sa huli pinili ko na lamang ang body wash na kasing amoy ni Sandro. The thought of his scent sitting on my skin stir and familiar feelings inside me. After a while, finally I can already enjoy the fruit of my labor. Dali-dali ako nagubad at saka ibinato sa laundry basket na nandoon ang aking mga hinubad na damit. Napapikit ako nang dumampi sa aking balat ang malamig na tubig. Ay, I miss this. Turon ko nang tuluyang mabalot ng tubig ang aking buong katawan. Isinandal ko ang aking ulo sa gilid ng bathtub saka ipinikit ang aking mga mata. Dinanamnam ko ang sarap na dulot dito sa aking katawan. This is among those things that I used to take for granted. Hindi ko akalain kahit ang simpleng pagligo sa ganitong klaseng lugar ay ipagpapasalamat ko. Samantalang dati hindi ko naman pinapahalagahan ng ganitong simpleng bagay. Halos isang oras din na itinagal ko sa pagbababad bago ako umahon mula doon. Kasunod kong tinungo ay ang shower room at doon nagbanlaw ng aking katawan. Kagaya kanina ay puro mga gamit panlalaki ang nandoon. Kahit ang shampoo ay amoy panlalaki. I had no choice but to use it. Matapos kong magbanlaw ay inabot ko ang tawag na nakasabit sa may labas ng shower room. Pagkatapos kong tuyuin ang aking katawan ay isinuot ko ang bathrobe na nakapatong sa ibabaw ng counter. Nang isuot ko iyon ay halos umabot iyon sa aking paa dahil sa haba. It seems like it was customized solely for him. May kung anong init ang gumapang sa aking katawan nang may isang imahe ang mabuo sa aking isip dahil sa simpleng pagsuot lamang ng bathrobe ni Sandro. Ang isipin lamang na ang parehas na robe ang gamit ni Sandro sa tuwing matatapos itong maligoy nagdudulot ng kakaibang kiliti sa akin tiyan. Mariin kong ipinilig ang aking ulo. Heidi, magunos dili ka nga. Parumi na ng parumi, yung utak mo. Saway ko sa akin sarili nang mapagtanto kong nagiging malaswan ang aking isip. Nang lumabas ako ng banyo ay agad na sumalubong sa akin ng malaki at malambot na kama. Bala ko sanang lumabas na ng silid matapos maligo ngunit tila bigla ako nakaramdam ng antok. Para akong inaakit ng malambot na kama upang humiga sa ibabaw nito. Alam ko sinabi ni Sandro na hindi ko maaaring gamitin ang kanyang silid ngunit hindi naman siguro niya malalaman kung sakaling gamitin ko ang kanyang kama. Sayang naman ang kama kung hindi gagamitin. Katwiran ko pa sa akin sarili bago nananabik na pabagsak na humiga sa kama. Hindi na ako nag-abalang magbihis dahil ako lang naman na nandoon. Marahil dulot ng relaxing na pagbababad ko sa jacuzzi, kaya naman agad akong hinila ng antok. Wala pang ilang minuto ay hindi ko na namalayang tuluyan na pala ako nakatulog. Nalimpungatan ako dahil sa mahinang ilaw na nanggagaling mula sa lampshade na nasa ibaba ng bedside table. Napakunot ang aking noo dahil sa pagtataka.
Hindi ko kasi maalalang binuhay kong ilaw sa silid bago ako matulog dahil bahagya pang may ilaw kanina. Lumingon ako sa labas at mas lalong lumalim ang aking pagtataka nang mapansin kong nakasarado na ang kortina ng kwarto. Hindi naman ako kinabahan na baka may ibang taong nakapasok doon dahil nakita ko kanina kung gaano kahigpit ang security bago ako makapasok dito. Inisip ko na lamang na baka automatic ang mga gamit dito o hindi naman kaya dumating na ang housekeeper na tinutukoy ni Sandro. Bumangon ako mula sa kama at bahagyang nag-inat ng aking mga braso. Ayoko pa sanang bumangon ngunit nagsisimula na ako makaramdam ng gutom. Inabot ko ang cellphone na ibinigay ni Sandro sa akin upang tingnan ng oras. Mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi ko inaasahang mapapasarap ang tulog ko. Kaya naman pala nagsisimula na magwala ang tiyan ko sa gutom dahil hindi pa ako nakakapaghapunan. Tumayo ako mula sa kama at marahang naglakad palabas. Pagkatapak ko pa lamang sa bahagi ng pinto'y halos mapatalo na ako sa labas na takot na may marinig ako magsalita. You really have a hard time following instructions, aren't you? Jesus! Malakas ko sigaw. Balak mo ba akong patayin sa takot? Iniskunturan dito. Matalim lamang niya akong tinitigan at nanatiling tahimik. Nakatayo ito sa likod ng island counter habang may hawak na kutsilyo. Mariin naman ako napalunok nang mabakas ko ang madilim niyang mukha. Bagay ako nakaramdam ng takot nang bumaba ang aking mga mata sa kanyang kamay na may hawak na matalim na kutsilyo. I really crossed the line this time. I know what I did was wrong and I'm not really good at admitting my mistakes. I shouldn't disobey his orders, most importantly because I had no idea what kind of person he is. Pilit ko itinago nararamdamang takot at pilit na pinatapang ang boses ko. You're not staying here. There's no one using the bed. So why would I endure sleeping in uncomfortable couch when there's a perfectly fine bed here left unused? Napapitlag ako nang malakas niyang itusok ang hawak nitong kutsilyo sa chopping board. Akala ko yung susugurin niya ako ngunit tumalikod lamang ito sa kahumarap sa lababo at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay tinuyo niya ang kamay gamit ang puting tuwalya sa may gilid nito. Bahagya pa ako napaatras nang magsimula itong humakbang papalapit sa akin. Matalim pa rin ang kanyang mga titig. Mukhang hindi talaga nito nagustuhan ang ginawa kong pakikialam sa kanyang silid. I don't like when people disobey me. But what I hate the most are those who didn't know how to respect someone's privacy. Turan nito ng halos isang dipa na lamang ang aming pagitan. Bakas ang inis sa kanyang mukha ngunit tila may pagtitimpi pa rin ito base sa kanyang tinig. It's not as if. Don't even try to justify what you did, Heidi. Own up to your mistake. It wouldn't hurt you if you choose to admit you're wrong and ask for an apology. Putol niya sa akin. Mukhang nabasa nito ang aking nasa isip. Kahit saan tingnan ay may punto ang kanyang sinasabi. Maski ako'y alam kong mali ang aking ginawa. But I was too stubborn to admit. Nawala sa isip ko na hindi na nga pala ako ang dating Heidi na palagi nasusunod. I need to learn how to compensate. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago malakas na bumuga ng hangin. Sorry na, alam kong mali ang ginawa ko. I won't do that again. Wika ko habang nakatingin sa sahig. I can't bear to look him in the eye. Pakiramdam ko'y matutunaw ako sa paraan niya ng pagtingin at pati na rin dahil sa kahihiyan. Narinig ko malakas na pagbuga niya ng hangin bago ito muling nagsalita. Just stay away from my stuff and make sure to follow what I told you. Ilang segundo itong tumigil. And what I told you not to do. Nakagat kong aking pang ibabang labi sa kamarahang tumango bilang pagsang-ayon. Nanatiling nakayok kong aking ulo at nakatingin sa sahig. Mulo itong bumuntong hininga sa kamuling nagsalita. Have you eaten? Umiling ako bilang tugon. Hindi ko pa rin magawang iangat ang aking muka. Come on, let's eat. I prepared something for us. Wika nito sa kamabilis na tumalikod at bumalik na sa kusina. Nang mawala ito sa aking harapan ay saka lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-angat ng muka. Nakanguso akong sumunod dito patungo sa kusina. Agad na nanuot ang mabangong amoy ng kanyang niluluto. Paglapit ko sa kusina. Tahimik kong pinanood ang bawat niyang kilos.